three kinds of membership. Ang first kind ay makikita natin sa Philippians 2:3. The Bible says, "Let nothing be done through strife or vainglory." So, we have, ina-analyze ko yung ating mga attendees at saka members. Minsan ay makaklassify mo kung ano-ano ang mga iba-ibang uri ng mga members, no? So I call this the three kinds of church membership. And so we have three, so third, second, and first class. So ano yung third class? Third class member is a self-centered membership. Ibig sabihin, member ka, ligtas ka, gusto mong ma-please ang Panginoon, pero doon sa pleasure na gusto mong ibigay sa Panginoon is still meron ka pa ring element na kaya mo gustong paglingkuran ang Panginoon it is for your own self-satisfaction. Kita niyo yan, how depraved and how wicked ang puso natin. Na gusto natin ma-please ang Panginoon, pero in our way, in our desire to please the Lord, it is still seeking self. Nagkakaroon pa rin tayo na ganito ko gustong gawin. Gantong gusto kong ibigay sa Panginoon. Yan. You don't really think about ano yung tama, ano yung karapat-dapat. Ang alam mo lang, ano yung gusto mong ibigay na paglilingkod. Kaya, ikaw ay magkakaroon ng sarili mong patakaran kung kailan ka dapat umattend. No? Sarili mong schedule. Sarili mong frequency. Sarili mong time. So ano na-observe natin? 'Di ba? Meron mga members na ang time nila morning lang. Kahit na noong 1970s pa, member ako ng Lighthouse. Merong tinatawag si tatay na Sunday morning Christian. 'Di ba? Merong once a month Christian. Merong once a year Christian. Kahit Catholic pa ako, meron tinatawag na KBL. Ano yung KBL? Uma-attend lang ng church, kasal, binyag, libing. KBL. Doon mo lang makikita sila sa church. Sa KBL. So, merong Sunday Christian, merong Sunday morning. Sa Catholic, di ba, meron tayong, ikaw mamimili, kasi pare-pareho lang naman ng misa. Pwedeng alas 6 ng umaga, tapos, pagtapos ng isang oras, alas 7, uwi ka na, bahala ka na sa buhay mo. It's not really a whole day. So, pwedeng alas 6 ng gabi naman. Tapos, bahala ka na sa umaga, meron kang appointment, alas 6. Ganon din ang nangyayari ngayon sa mga CCF at sa iba pang mga churches na mega church. Sa sobrang dami nila, may schedule sila. So, ako yung per service. Kaya, sa CCF ka, saan ka ma-attend? Sa Alabang. Alabang din ako. Ba't di tayo nakikita? Anong service mo? Per service. Port service kami. So, kahit na pareho sila ng lugar, pareho sila ng pastor, hindi sila nagkikita, hindi sila nagpe-fellowship. You see, ganyan. No? So, ang atin, purihin ng Diyos, tayo ay tama lang ang bilang, hindi pa tayo kailangan ng mag-schedule ng per, second, and third service na hindi na nagkikita ang mga tao. Ang desire natin is ang buong araw para sa Panginoon. Yun ang tama. No? Kung gusto mo ng first class, no?
Kung hindi makaangat ka from being a third class. Pag third class ka lang, Sunday morning ka lang. Kasi lagi mong ini-schedule na Sunday afternoon, meron akong ibang activities. O di kaya Sunday afternoon ka lang kasi Sunday morning, meron kang activities. So, you remain in that level of consciousness na self-serving pa rin. Hindi ka pa rin ganong ka-involved. Half-half ka pa din. No? Kailangan mo pa rin, kumbaga, ano ba dapat? Ano ba ibig sabihin? Paano nga kung merong trabaho, kung merong importante? Di, kung talagang gusto mo na maging whole day Christian and whole day involved, pero meron kang ganyang klaseng commitment, di magtrabaho ka para mabago yung schedule. Hindi ka na kontento doon, hindi ka masaya. Hindi mo ipaglalaban yun na ganito na talaga eh. Wala na akong magagawa. You try to change the schedule, change the job, change the career, change anything just so that you have 100% mas mataas kaysa sa third class ang iyong magagawa para sa Panginoon. Merong isang membership, sa third class membership, yung tinatawag na what can I get from the church mentality. Hindi yung what can I give, but what can I get. Ano ba napapala ko dyan? Nabe-bless ba ako dyan? Nag-grow ba ako dyan? Yan ba ay maayos? Nakahanga-hanga ba ang setup dyan? Now, syempre, natural sa tao na maghanap ng maayos na church, komportableng church, magandang sistema, at ikaw ay nag-grow, marami ka napapala na mabuti, na natutuwa ka. Pero, third class lang yun eh. Kung ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon, pag may nakita ka na hindi maganda, gagawa ka ng paraan para gumanda. Di ba ganun dapat? Hindi ka natutuwa. Ayan. Meron tayong member. Hindi natutuwa doon sa gate natin. Okay? Hindi natutuwa sa gate. Alam sabi sa akin, Pastor, papagawa ko yung gate. Sabi ko, wala tayong pera, ako gagastos. Kanina nandito na yung nagsukat. Sinukat na yung gate. So, imbis na sabihin niyang, ano bang church yan? Hindi maayos. Sa gate pa lang, ang pangit na. Hindi ko narinig sa kanya yun. Ang narinig ko, Pastor, papaayos ko yung gate. Malaking amount yan. Oh. You see, so merong, may consciousness na imbis na sasabihin mo, ano ba ang pangit? Ano ba hindi ko kinatutuwa? Kung hindi yan maayos, aalis ako. Kung hindi yan maayos, ay dadalangan ko na lang. No? Meron tayong isang member na nanggagaling sa malayo. 5:30 pa lang, maalis na ng bahay. Pero meron tayong member na malapit. Tapos sabi niya, dito na lang ako sa malapit, kahit na hindi ka parehong church. Kasi malapit. You see the mentality? Gusto ko ng comfort. Gusto ko ng ordinary life. Yun ang third class. No? Hindi yung pagka nag-upgrade ka na ng consciousness mo, walang problema yung distance eh. Walang problema yung inconvenience.
Walang problema yung hindi komportable. 'Di ba? Hindi yan balakid. Walang problema yung merong mga bagay na hindi ka natutuwa. Lahat ng hindi nakakatuwa, ang gagawin mo kung ikaw ay mataas na uri ng Kristiyano, ang gagawin mo, lahat ng hindi nakakatuwa, iisipin mo, paano gaganda? Hindi yung sasabihin mo, hindi nakakatuwa, so I'm out of here. I don't want to stay in this kind of situation. No? Yun yung CEO mentality, CEO. No? Okay? So let's have an upgrade. Huwag na tayo mag third class. Tayo manatili sa third class. What can I get? Ay easily offended. No? Ang daling, kumbaga, kung mahina-hina yung pastor, alam niyo ang gagawin ng pastor? Tuwing makikita niya yung member na yun, mag-iingat na siyang magsalita. Kasi madaling matisod eh. Umattend si ano. Babaguhin ko yung preaching ko. Kasi andyan yung madaling matisod. No? Baka ma-offend. Baka may masabi na naman. Ayan. Maganda ba yung ganon? Sinisikil mo yung truth for the sake of a person attending who is easily offended for the sake of the third class. So, that's not the best way to continue a church. We ought to upgrade our consciousness. Ayoko nun. Sana ang impact nitong message na ito sa inyo, ay, ganun pala third class, ganun ako eh. Ayoko na nun. Mag-upgrade ako. Aakyat ako sa second class or sa first class. Ano ba yung second class, first class, pastor? Sabihin mo, pupunta ako dyan. Sana ganun. Hindi yung sasabihin mo, third class pala ako, tinitira ako, pambira. Ayoko na. Diba? Porket nabuko ka na ikaw third class, wala naman ako pinapatungkulan dito o sino. No? Pero, yan. Huwag tayong easily offended. Huwag tayong what can I get mentality. Huwag tayong critical kapag yung preference natin ay hindi nasunod. At huwag tayong maglilingkod kung kailan lang convenient sa atin. Naintindihan natin na merong mga trabaho, merong mga responsibility iba ang mga tao, pero ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, pinipilit niyang mabago yung sitwasyon ng kanyang buhay so that ma-comply niya na whole day andito siya. Paglinggo. At Wednesday, nandito rin. At hindi yung uugaliin na napunta ka na doon sa napunta ka na doon sa butas na ang schedule mo hindi ugma or akma doon sa schedule ng church. So meron tayong mga yung ang tawag doon, work from home at saka yung isa yung call center. Okay. So may mga call center tayo. No? Na sabay ng Miyerkules, kagaya ni Michael. No? Alam mo, hindi sa inaano ko si Michael, pero si Michael hindi masaya na Wednesday wala siya rito. Nakikita ko yung gusto niya nga mag-absent tuwing Wednesday eh. Sabi ko, wag. Ako pumipigil. No? Baguhin mo yung career mo, baguhin mo yung schedule, magpa-schedule ka ng maayos. Ang saya-saya niya, kagaya ni Jerome, ang saya-saya, pagka ang schedule niya ay na-accommodate yung church schedule. Hindi sila
Hindi sila natutuwa na sasabihin niya sa mga kapatiran, tsaka sa pastor, tsaka sa church, Pastor, hindi ako attend kasi ito schedule ko eh. Ganun na yan. For 1 year, ganyan na yan. Yan ang trabaho ko eh. Hindi sila natutuwa na ganun. Gagawa sila paraan. Tapos pagka napunta sila sa schedule, kausapin na yung kanilang supervisor or manager, pwede niyo po ba akong gawin ganito? Si Brother Dave, tuwan-tuwa. Kasi Ramadan ngayon, no? Eh, pag Ramadan, hindi siya pwede ng Friday. Aba, last Friday, ang lakas ng ngiti niya kasi binago yung schedule niya. Friday, makaka-attend na siya. Sabi niya, salamat sa Panginoon. Nandito ako ngayon. Di ba? Yan ang, kumbaga, higher than third class si Brother Dave. What about us? Ano ba tayong class? Third class pa rin ba tayo? Baguhin natin. Aminin natin, tapos baguhin natin. Di ba? Huwag natin gawin yung church ay service provider. Okay? Let nothing be done through strife or vain glory. Yan yung ating first verse, Philippians 2:3. Huwag nawa na critical tayo at wag nawa na tayo ay ma-attend pagka lang convenient. The danger of that kind of a member is imbis na gumanda smooth sailing yung ating church, lalong napipigil. 'Di ba? Lalong napipigil kasi imbis na mag-sacrifice ka, dahil ayaw mong mag-sacrifice, maalis ka na lang. Dahil ayaw mong mag-sacrifice, yung iba, nagtataka na lang. Di ba may assignment yon? Ba't wala na? Biglang nawala. Ay kasi hindi niya kaya eh. Hindi niya kinaya eh. Or ayaw niyang kayanin. Tatlo yan, ano? Hindi kinaya, ayaw kayanin. Di ba? So, hindi kaya, hindi kinaya, ayaw kayanin. Asan ka? Dapat kayanin natin. Diba? Ngayon, kung di talaga natin kaya, you can. Of course. Kagaya ng, sinabi ko kay Brother Olan, doon ka na sa Diliman umaten, malapit. Eh, dito pa rin umaten. Praise God. No? Pero hindi tayo selfish na, si Brother Rael, no? Sabi ko, if you want, I will endorse you na dyan na kayo. Ginagamit na nga siya ron eh. Last Saturday, siya ang preacher doon for the revival. Praise God, ginagamit ng Diliman ng SGBCI member to preach a revival meeting. No? So, ganyan lang yan. But we will just accept your decision. Now, the second class member is a pastor mentorship membership. So kung ikaw ay ma-attend dahil gusto mong matuto, gusto mong yung leadership, gusto mong maging leader din, no? Gusto mong ma-train, gusto mong magkaroon ng higher than ordinary kind of Christianity. At tinitingnan mo, yan, yung pastor na yan, yung deacon na yan, yung leader na yan, gusto kong maging sumunod sa Panginoon, kagaya ng pagsunod niya sa Panginoon. That's good. That is a pastor mentor membership. He will grow, he wants to grow, and he wants to be shepherded by the pastor, the teacher, and the oversight. Pinapakinggan niya mabuti yung mga preaching. Pinapanood niya, tinatandaan niya yung points. And natutuwa ako kasi minsan, or palagi, hindi minsan, palagi, na pagka meron akong pinapatayo dito, ang naririnig ko, halos
kung ano yung teaching natin. Konti lang ang minsan-minsan lang na ako nakakarinig na pinatayo ko, tapos ang layo. O minsan sabit yung kanyang preaching. Pagka tumayo siya, minsan sabit, pati yung Bible version. Minsan NIV. Na copy-paste sa outline. So, ang saya, mga kapatid, ang sarap pakiramdam ng isang teacher na pagka meron kang binigyan ng assignment, yung decision niya, yung manner of speech niya, yung outline niya, yung doctrine niya, yung paano siya maggawa ng mga approach, parang nakikita mo yung sarili mo. Kahit na hindi niya sabihin na, sabi nga ni pastor, yun nga, binabawal nga natin dito yun. Di ba? Yes. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kalimutan niyo yung style ng iba na sabi ni pastor. Hindi nakakatuwa yun. Quote ka ng quote, sabi ni pastor. Parang si pastor lang ang marunong. Kung talagang ikaw ay natuto na dito sa SGBCI, alam mo kung paano dumiskarte ng doctrine and words. So, nagno-notes, okay? Natatandaan yung mga instruction, nagsasubmit, gumagalang, pagka merong life decisions, humingi ng counseling, nagtatanong. Natutuwa ako sa mga nagtatanong tsaka nagpapa-counseling. No? And ang loyalty niya talaga is we are growing together, building this church. Yun ang goal, yun ang ginagawa natin, yung activity natin. Nagbi-build tayo ng something. Siyempre, pag nagbi-build ka, di ba mag-uumpisa ka sa mga bakal at simento? Wala namang nagbi-build na, sa bagay, uso na ngayon yung sa loob ng isang oras, nakatirik na yung bahay. Galing sa China. Di ba? Pipindot ka sa Shopee, bayad ka $10,000, dadating. Pagdating, may bakante kang lupang ganyan, ibabagsak na ganyan, tapos expandable, mamaya bahay na. Oh. So, kung gusto nyo gumawa ng bahay, ganun na ngayon. No? So, pero just the same, ang alam natin, siyempre ginawa rin naman yun sa labas eh. Ginawa rin yun, may nag-umpisa rin nun. Walang nagtatayo ng building, na magandang building, na maganda na lahat agad. Kaya we are working together para gumanda itong building of the Lord. Yung church of the Lord. Hindi itong building na to. Itong building na to, papagandahin din natin. Pero when we say the building of the Lord, it is the church, the assembly, the people. Nag-uumpisa talaga tayo sa hindi muna tayo magkaka-match ng ugali. No? Kaya huwag kayong madi-discourage pagka merong mapurol ang ugali, matagal matuto, merong maraming salita agad. Kasi iba-iba tayo ng background eh. No? So, ang approach ko dyan, magsisettle down din yan. Attend lang kayo. Oh. Attend lang kayo. Kasi pati ako naman, iba rin ang background ko. Kaya masanay din kayo sa akin. Masanay din ako sa inyo. Di ba? Hindi yung
ayaw mo ng ganyang ugali, ayaw ko din yung ugali mo. Pag ayaw, di nagkakaayawan na. Pagka puro ayaw tayo, sasabihin lang, ayaw ko yung ugali. Ayaw ko na dyan kasi ganyan ang ugali ng mga tao dyan. Puro lahat tayo mapupurol eh. Kailangan natin ng i-match ng Panginoon. So that is the second kind of membership. At yan ay makikita natin sa Hebrews 13:17, yung mentorship, membership. Anong sabi ng Hebrews 13:17? Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, naghahanap kayo ng mentor, you have your pastor, but it should be a balance. Kasi, pag over-dependence sa pastor, nagkakaroon na ng human admiration and human loyalty and personality-centered na ang tao. No? Kahit mali, papanigan. No? Ngayon, bago tayo magsabi na mali, hindi ko papanigan yan kasi mali, tingnan mo yung scripture. Yun lang naman ang violation na, kasi maraming mali. No? Sa isang mentor, kahit yung teacher mo pa, kahit ikaw pa, kung ikaw ang teacher, marami ka ring mali. Pero, ang kagandahan sa church, kapag may mali, pwede nating iayos. Pero kung ang mali ay pinaninindigan kahit mali, at violation ng scripture, that's the time na titindig ka. Pero kung yung mga tungkol lang sa pagkain, tungkol sa gate, tungkol sa pintura, tungkol sa upuan, tungkol sa aircon, tungkol sa kung ano-anong mga maliliit na bagay, hindi yan kailangan na pagtalunan. So that is the pastor mentorship kind of church membership. Second class. The first class is the Spirit-led membership. I do hope that lahat tayo first class. I do hope na tayong lahat ay Spirit-led. Hindi lang pastor-led. Hindi lang self-led. The third class, self-led. Ikaw bahala sa buhay mo. Alam nyo ba, isa pang disadvantage nun, yung self-centered membership, third class, ikaw ang sarili mong pastor actually eh. Kasi ang sinusunod mong desisyon yung sarili mo eh. Kaya, hindi mo kinikilala yung pastor. Tumatawag ka lang na pastor. Pero actually, ang pastor mo, sarili mo. Ikaw ang magsasabi, tama lang na Sunday morning lang ako. Tama lang na half day lang ako. Tama lang na once a month lang ako. Tama lang na hindi ako mag-partake ng Lord's Supper. Tama lang na hindi ako mag-tithes. Akong bahala sa sarili ko. May relation naman ako sa Panginoon eh. So, sino ang nagdidesisyon sa buhay mo? Ikaw lang. Wala kang submission. Eh di yung sarili mo, pastor mo. Mabuti pa, gumawa ka outline, mag-preach ka sa sarili mo. Kapag gaganon din lang, third class. Doon naman sa second class, no? Okay, may pastor, sumusunod. But there is something higher, first class, spirit-led. Siya talaga ang dapat mag-lead sa atin lahat. The Holy Spirit. A member who is personally yielded to the Holy Spirit. Tingnan natin Galatians 5:16. Galatians 5:16. The Bible says, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh." Yung third class member, he is fulfilling the lust of the flesh. Yung second class member,
meron pa rin, half-half. Meron pa rin siyang fleshly admiration, fleshly desire na magkaroon ng mentor para umabante siya sa sarili niyang growth, mag-grow siya. No? It's okay, but there is a higher exhortation sa atin. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh. You are personally yielded to the Holy Spirit while remaining faithful to biblical pastoral authority and the local, loving the brethren, loving the local church. Yan ang first class. No, hindi ka lang, alam nyo, pagka sinabi na, I'm following the Spirit, I'm following the leading of the Spirit, it doesn't mean wala ka nang pinapakinggan. Meron ako narinig na slogan eh. Some people are so heavenly minded that they are not earthly good. Intindihan ba natin yan? Masyadong pag-iisip mo langit, kaya wala ka nang pakinabang sa lupa. Pagka may mga bagay na makalupa, ang iniisip mo, ay sa langit, wala niyan, ay meron yan. No? Hindi, magtatrabaho tayo. Ay, hindi, kahit di ako magtrabaho, magpaprovide ang langit. Pagandahin natin to, linisin natin to. Ay, sa langit, malinis. Puro langit, ano. Nasa earth ka pa eh. So, magpagamit ka muna sa tao habang nandito ka sa lupa. You should be both earthly good and heavenly minded. Yan ang first class. Walking in the Spirit. So, if a man is walking in the Spirit, he is still subject and faithful to biblical pastoral authority and loving the local church. Nagpapagamit ka, sumusunod ka, at may pakinabang ka sa church. You are walking in daily obedience to the Holy Spirit. Ang service mo, hindi dahil pinwersa ka. Hindi dahil manipulate ka. No? Alam nyo, I have been subject to manipulation ng mga pastor. Sasabihin ng pastor para makapiga ng malaking offering. No? Sasabihin, magkano ang ginastos mo sa buwan na ito para sa pagkain? Magkano binigay mo? So, mahal mo ba ang Panginoon? O mas mahal mo ang tiyan mo? Yan. Talagang, no? Bira, i-reduce ko na yung pag-Jollibee ko tsaka pag-Starbucks ko. Bibigay ko yan lahat sa Panginoon. So, lumalaki yung offering. Pinipiga eh. No? So, parang mas maganda, cheerful giving is not because you were manipulated into giving. Cheerful giving is because you really want yung church ay gumanda, umayos, maraming ministries na magampanan, and part ka noon. So kung part ka ng isang heavenly mandated ministry, spirit-led ministry, you are a first-class member. Hindi dahil gusto mo lang mabless. Di ba? Kaya ka nagtatites kasi gusto mo may balik. Kaya ka nagigive kasi ayaw mong ma-curse ka. Maraming motivation eh. Magbibigay ako kasi baka mamaya manakawan kami. Mamaya mabangga ako, mamaya magkasakit ako. Kailangan magta-tights ako. Kailangan mag-tights ako para swertihin naman ako. Para siksik-liglig umaapaw. Hindi yun ang tama. No? Hindi first class yun. Selfish pa rin yun. Ang first class is you give because you want
you are happy with the Lord. You know it's from the Lord, and you know that it will serve a good purpose. It will serve a good purpose for the kingdom of God. So, hindi ka na kailangang pigain. And ito, testimony, itong building na to, itong lupa na to, itong sasakyan natin, itong aircon natin. No? Walang persahan lahat yan eh. Isipin natin, tayo ay tatatlumpu at pinaka-maximum na, sabihin na natin, 50 ang nagbibigay, 50 na katao. Paano mo sa 50 magkakaroon ka ng ganito? Kung hindi yan ay cheerful giving na totoo. No? Hindi pwede. Yung 50 na katao, maliit lang na yan, building yan. So, bakit ganito? Because you understood. The people who gave understood that it is for the pleasure and glory of God. And they are Spirit-led. So, sabi ng Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tayo po lahat mga anak ng Diyos at dapat tayo ay hinihila. At ang leader natin ay ang Spirit of God. Yan ang first class. Intindihan natin ang Panginoon. Intindihin natin ang Panginoon at magkaroon tayo ng struggle. Huwag tayo mag-remain sa third class, second class, punta tayo sa first class. Tayo po'y tumayo.